Kamakailan ay opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng warm and dry season o panahon ng tag-init. Narito ang mga simpleng paraan ng ilan nating kababayan para mapawi ang init na dala ng El Nino. Laging magbaon ng maraming tubig. Siguro 2 liters sa isang araw. Basta napapalitan, ihi, inom, ihi. Sa mga bahay-bahay, kailangan magtipid tayo. Kung maaari yung pagtututbrush, ipunin na lang para pambuhos sa CR. Uminom po kami ng maraming tubig, tapos naliligo, magpapaypay, nagre-relax, nagpapahinga po. Dapat tuunan ng pansin ng gobyerno ang El Nino, sir. Yung tulad ng magdagdag ng dam, ganon. Sana to pa rin yung pangako na magdadagdag ng dam. Water therapy. Tapos, syempre mainit, kailangan po nating maligo kahit twice a day. Kasi para po yung init, matanggal po. Tip ko lang, palagi magdala ng tubig, tsaka ingat palagi kasi mainit eh. Stroke palagi yung kalaban. Mas mainam magbabad sa tubig para maibsan po yung init. Tsaka katulad po nun yung mga patok po like na mga palamig na mga tulad po na ininom ko ngayon, milk tea o kaya po halo-halo. Magsasaka po. Yun po yung pinaka number 1 po kailangan nilang matutukan dahil po katulad po niyan kung wala kung wala po ang magsasaka, yung mga bigas din po is mawawala din. Sa kabila ng mga hamon na dala ng tag-init, ang paghahanda ng gobyerno at diskarte ng mga mamamayang Pilipino ay mahalaga. Let's stay cool and hydrated this summer. Audrey, napakainit na talaga ng panahon pero kasabay nga po nitong panahon ng tag-init, yung pagharap po ng ating bansa dito po sa issue ng El Nino. Gaya nung nabanggit ng ating isang kababayan, talagang mga magsasaka po ang pinaka-apektado po ng fenomeno na ito. At yung sabi nung isa nating na-interview dun sa ating MOS o sa Manon Street, sana matupad daw yung pangako na magkaroon ng mga additional dams. Yan po ay ginagawa na po ng gobyerno, nasa feasibility study na po sila, feasibility study stage, kung saan ini-explore na po talaga nila ito pong paggagawa ng mga additional dam. Kasi yan po ay parte ng long-term solution para po matugunan itong El Nino. Kasi fenomeno nito. Tsaka dapat talaga hindi lang short-term, may long-term solution, additional dam, and also yung water impounding system. At nabanggit ito ng DA, yung water harvesting facilities kung saan nag-iipon ng tubig ulan. So we need really long-term and sustainable solutions para dito sa El Nino. Ayan, mantakin nyo mga kababayan, yung pinapakinabangan po natin ngayon, yung ginagamit natin ngayon na mga dams, gawa pa po nung panahon pa ng ama ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon pa po ito ni dating Pangulong Marcos Sr. Kaya ito'y dapat nang madagdagan dahil lumalaki na rin po ang populasyon ng ating bansa. Bukod dyan, noong nakaraang taong pa lang po, alam na ng ating pamahalaan na magkakaroon nga nitong El Nino phenomenon, na mararanasan natin itong matinding tag-init. Kaya last year pa lamang, inilatag na yung paghahanda patungkol dito. Kaya naging stable, nananatili pong stable ang food production ng ating bansa, bagamat may El Nino. Ito yung mga short-term solution na ipinaliwanag ng ating pamahalaan, kagaya nitong solar-powered irrigation program. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng init ng araw, ito mismo yung gagamitin para lagyan ng enerhiya yung mga ginagamit na makina para sa pagpapatubig. Gayun na rin yung mga binhi na hybrid na hindi kinakailangan ng sobrang tubig kahit tagtuyot, ito'y tutubo. So ilan pa lamang po yan sa mga plano at ginagawa ng pamahalaan. Gayun na rin yung maagap na pagpaplano ng pamahalaan last year pa lamang para hindi po natin maramdaman yung talagang epekto nito sa agrikultura. Well, yan po muna po ang mga ka-RSP, ang ating napag-usapan ngayong umaga patungkol po sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga hakbang po ng gobyerno. Ang susunod nating pag-usapan next week, abangan po ninyo dito lang sa Mr. President on the Go.